ng sarili nating pamilya. So hindi kami hiwalay sa ibang pamilya kung tutuusin. May pambawi naman ang kaalyado ni Duterte na si Speaker Pantaleon Alvarez na magsusulong ng civil union Ayaw na na recording. pareho ang kasalan. Upang sa ganun, ay may Girl, sexy baby. halimbawa, Let's proper do it. relations I love you, baby. Today, I love you, spouses, sexy patawag baby. natin doon, or partners. Let's Diba? do it. O yung I right, love giving you, right to baby. others. Sandra Aguinaldo nakatuto, 24 oras. Today, I love you, baby. Oh, I think maybe guys not to phone in your brain. You asking for this question. Mga growers at bagong inisip. Pinilang pa ang nakalibat na pera. Inaalam pa ang pagkakakilan ng suspect. Sa maaw sa Camarines Store, nakita ang pagkain dalawang motorsiklo. Biglang ito sa gitna ng kalsada ang motorsiklo, kaya nasampo ng isa pang motorsiklo. Wala pa namang suot na helmet ang dalawang rider at The record? ng isa sa kanila. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Marian Abra, sadyang binangga ng isang tricycle ang isang Mabilin. motorsiklo. Ay, 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 ay. Sa harap ng pulis at assistant center, pumarada ang rider para isumbong ang kaalitan ng tricycle driver. Agad naman rumispondi ang dalawang pulis at kinuha ang susi ng plastic umanong tricycle driver. Pero maya-maya pa, sinabihan ng susi at dinuro-duro pa ang mga pulis. Wala pang pahayag ang inarestong tricycle I driver. said Ito this. po'y balita para sa mga empleyatikan na ang mga kontraktual. Kung may reklamo kayo, kayong mga I saw empleyado this na one for kontraktual Tulo sa Madali. inyong pinapasukang kumpanya, may nakalaang pong special rate para sa ito ang National Labor Relations Commission NLRC. Buy it now. Bago malutas o ma-resolve mo ang mga kaso ng end o end of contract, may pagdaraan ng proseso na posibleng abutin pa ng taon. Nakatutong ating Corino. Ito ang Endolin sa opisina ng National Labor Relations Commission, isang special lane para sa mga manggagawang memories. nagreklamo ng kontraktualisasyon. Inikilala kasi ng NLRC na naghanap ng problema ito ngayon at tumarami ang bilang ng mga reklamong natatanggap ng ahensya kaugnay nito. Sa mahigit 5,000 kasong inilapit si NLRC mula nang mag-umpisa ang 2017, 10% tungkol sa kontraktualisasyon. Binigyan po natin ng priority. Ibig sabihin, kapag yun po yung na-assess natin na concern ng worker, mabibigyan po siya ng maaga-agang schedule. May special lane man, hindi pa rin madali ang proseso para sa isang manggagawa na wala ng trabaho dahil pwedeng abutin ito ng taon. Kung hindi magkasundo ang manggagawa at employer sa mediation, o ang hakbang para makapag-usap muna ang dalawang kampo, aakyat na sa arbitration para intervenir. At ano man ang magiging desisyon sa arbitration, pwede pa itong iapila hanggang umabot sa Korte Suprema. 2 buwan pa lang mula nang nilapit ni Ferdy Ramos ang pag-endo o end of contract sa kanya, pero ramdam na niya ang hirap nito. Sayang po ang oras na, sayang po ang pamasahe. Pagkain niyo po araw-araw, pamasahe, pupunta rito, pauwi, But ang regularization mo, kasi Oh. sa labas, is only a skill or a subterfuge or ano lang siya na hindi ka marigilan. But in reality, regular employee ka na. So, unang release was for regularization. At kung nanalo ka, magiging regular employee ka na. Nasa 41 million ang labor force ng Pilipinas, pero may isang opisina lang ang NLRC sa kada regiyon ng bansa. Kaya para sa buong Metro Manila, itong opisina lang sa Quezon City ang mapupuntahan ng nagigigit na manggagawa. Bilang man ang mga opisina, mahigit 40,000 labor case ang inilapit sa NLRC sa taong 2016 pa lang. Nandun po kami sa pagpaplano na magkaroon ng mga offices pa na dagdagan ng opisina ng NLRC sa ibang lugar. Depende pa rin sa merito ng kaso kung may papanalo o hindi. Pero payo ng NLRC, hingan na sila ng tulong sa unang senyales pa lang ng pang-aabuso. Naipulido nakatutok 24 oras. No scam. Self-defense ang depensa ng suspect sa pamamaril sa Amay Kalsada sa Cebu City. Edited din daw o hindi buo ang lumabas na video kaya raw hindi kita For WL. ang mga kasama ng laban ng motorista. Pero sa litratong ibinigay sa GMA News,
Iisa lang din ang napunang kasama ng biktima. Nakatutok sa inyo, Sumang. Ibinigay ng isang source sa GMA News ang larawang ito kung saan makikita ang road rage suspect na si David Lim Jr. Bago nangyari ang pamamarilya sa nurse na si Efrain Nunyan. Makikita na si Nunyan na may kasamang isang lalaki na hindi nakita sa viral video ng pamamaril. Ayon sa abogada ni Nunyan, pagpapatunay ang larawan na ito na isa lamang at hindi higit dito ang kasama ni Nunyan noong maganap ang krimen. My client came from work. So, may kasama siyang dalawa na yung isa na drop off na niya. So, mayroon siyang isang kasama na supposedly yun ang kasunod na i-drop off niya. So, dalawa lang silang sakay. Kabaliktaran ito sa iniintid ng abogado ni Lim Jr. na marami raw kasamang lalaki si Nunyan noon at ang mga ito raw ang nagtangkang lulusog kay Lim Jr. Kaya naman na raw ito para maprotektahan ang sarili. Ibinigay naman sa GMA News ng abogado ng biktima ang larawang ito. Makikita raw dito kung ano ang itsura ng Mercedes-Benz na minamaneho ni Lim Jr. nang bigla raw itong huminto sa gitna ng kalsada. Hindi binanggit kung sino ang kumuha ng litrato pero sinasabing kinunan ito pagkatapos ng barilan bago tumakas si Lim Jr. Isa lang yung road. So, siya yung nakasunod, hindi siya maka-overtake kasi nasa gitna siya. Si David. Normal reaction, mukhang, and then he has mukhang, para kasunod siya. Hindi siya tukulit. Pero ayon kay Lim Jr. na nakapanayam bago ipasok sa selda kagabi, paulit-ulit daw siyang sinusinahan ng grupo ni Nunyan. They know from the very beginning that I wasn't driving zigzag, and they were just they kept honking. More than 5 seconds honking. The two cars kept honking my back. Giit niya, may iba pa raw na hindi nakita sa viral video na anya'y edited na. When I went down the car, I kept shouting at me back, so we got this block fist fight. And when I saw his male companions, there were more than 1, 2, I don't know, but there were male companions who went down the car. That's when I felt threatened. I fired a warning shot on the ground. As you can see in the video, he directly went to me. So I just had to restrain him before he could get the gun from me, and I don't know what we might do. Giit ng abogado ni Nunyan, raw at hindi raw edited ang video na kumalat sa social media. Lalong hindi rin daw galing sa kampo nila ang video, kaya hindi daw dapat pagdudahan ang laman nito. Kanina, sabi ng kampo ni Lim Jr., magbibigay daw sila ng 300,000 pesos na reward sa sino ang makapagbibigay ng kompletong video. Hanggang ngayon nakakulong at hindi pa rin nakakapaglagak ng piyansa ang mga abogado ni Lim Jr. dahil hindi pa raw napipirmahan ng piskal ang resolution. Nag-iisa si David Lim Jr. sa detention cell. Guardyado ng PNP sapat hindi inihalo sa ibang bilanggo. Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Ngayong papalapin ng tag-init, sasabay ang maintenance shutdown ng 20 power plants sa bansa. Pagtitiyak ng Department of Energy, sapat pa rin daw ang supply ng kuryente. Nakatutok si Steve Gailisan. Ang bahagyang kalapit ng panahon sa madaling araw ng umaga dahil daw sa northeast insulo ang nihan ay inaasahan at sa susunod na linggo ayon sa pag-asa. Hindi pa tag-init pero asahan na raw ang pag-init ng panahon lalo na simula sa susunod na linggo. Posible pong matapos na yung northeast monsoon na yung amihan season natin at magsimula yung tag-init around later next week po. At sa pagpasok ng tag-init, unti-unti na rin tumataas ang konsumo sa kuryente. Dito sa kainang ito, doble-doble na ang ventilador na umaandar lalo na raw sa Takangyan. Sobrang taas ang konsumo. Sobrang taas dahil lahat ng electric fan, aircon simula hapon.